Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Gigising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music, Matchable, Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita Fronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH, Balita Pronti. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Martes, March 31, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. presyo ng diesel tataas ng 12 pesos and 50 centavos bawat litro. Gasolina at kerosene may higit 2 pisong dagdag presyo rin. Balitang Promdi. 8 kumpanya ng bus nagtaas ng pasahe, pinagpapaliwanag ng DOTR. Balitang Promdi. Dagsa ng mga pasahero ngayong Holy Week nagsimula na. Ramdam na sa mga bus terminal, airport at pantalan. Balitang Promdi. Cavite C5 Link may libreng toll sa buong buwan ng Abril. Balitang Promdi. Libreng sakay sa Maynila, umarangkada na. Halos 100,000 pasahero na kinabang sa unang araw ng serbisyo. Balitang Promdi. Isang pulis at kasamahang sibilyan patay sa ambush sa Lanao del Sur. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi. Posibleng pumalo sa 145 piso ang kada litro ng diesel at hanggang 153 piso ang kada litro ng Diesel Plus simula ngayong araw ng Martes, March 31, 2026. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin,
Bunsod dito ng 12 pesos and 50 centavos na bawat litrong dagdag sa presyo ng diesel. Habang 2 pesos and 50 centavos naman ang dagdag sa gasolina dahilan para sa posibleng pagsipa naman ang presyo nito ng hanggang 114 pesos sa kada litro ngayong linggo. Aabot naman sa 169 pesos ang kada litro ng kerosene dahil sa 2 pesos na kada litrong pagtaas. Ito na po ang ika-4 na linggo ng malakihang pagtaas sa petrolyo. Epekto pa rin ang patuloy na tensyon sa giyera sa gitnang silangan. Inaasahan naman na magiging utay-utay pa rin ang pagpapatupad ng price adjustments ng mga oil company ngayong Holy Week. Balitang Prompty. Naglabas naman ng mahigit na 651 million pesos na fuel subsidy ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga drivers sa public utility vehicles na apektado ng energy crisis. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, kabilang sa mga benepisaryo ang mga tsuper at operator ng tradisyonal at modernong jeepney, UV Express, point-to-point buses, TNVS, taxi, tricycle at delivery services. Pinakamalaking bahagi ng pondo ay napunta sa Metro Manila na umabot po ng mahigit na 181 milyon. Sinundan ng Calabar Zone na may 98 million pesos at ang Central Luzon na mahigit na 73 million pesos. Inamin po ng LTFRB na nagkaroon ng ilang minor problem sa pamamahagi ng subsidy sa Metro Manila. Samantala, sinabi naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na magsasagawa ng special payout para sa mga driver na hindi naisama sa listahan upang makatanggap din sila ng tulong pinansyal. Layunin ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Samantala, dumako muna tayo mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Cordillera. Standby, Romy. Isang linggong anti-illegal drug operation sa Cordillera. Higit daw po sa 31.7 milyong halaga po ng illegal na droga ang nakumpiska. 9 na drug personalities arestado. Ibalita mo yan, RH41 Romy Gonzales. Tagumpay isang linggong pinag-iba yung anti-illegal drug operations ng Cordillera PNP. Nagresulta ito sa pagkakasamsam ng higit 31.7 milyong pisong halaga ng illegal na droga at pagkaka-aresto sa 9 na drug personalities. Batay sa report ng Guerrilla Operations Division, nagpatupad ang PROCAR ng 34 na anti-drug operations na kinabibilangan ng 27 marijuana eradication operations, 3 bypass operations at 4 na implementasyon ng search warrants. Nagresulta ito sa pagkakawasak ng 123,405 fully grown marijuana plants, 57,735 gramo ng tiyong dahon at fruiting tops ng marijuana, 55.68 gramo ng shabu, na may kabong standard drug price na 31,987,824 pesos. Natiklo naman ang 9 na drug personalities. Lahat ay nakalistang street-level individuals. Ang pinakamakabuluhang accomplishments ay nai-record sa Benguet kung saan winasak ng mga operating troops ng Benguet PNP ang mga tanim na marijuana na nagkakalagang ng 25,109,200 pesos at sa lalawigan ng Kalinga na may 6.5 milyong pisong halaga na marijuana ang nasira. Sa 9 na natimbog na drug personalities, 7 ang natimbog sa Baguio City, 1 sa Abra at 1 sa Apayao at abot sa 358,624 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa 9 na drug suspects. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales. Oras po natin, 3:15 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita. Balitang Prompty. Nakabili ang Petron Corporation ng 2.48 milyong bariles ng krudo sa Russia kung kaya't may sapat na supply ng petrolyo hanggang sa buwan ng Hunyo. Nilinaw ng Petron na hindi ito karaniwang ginagawa o business as usual outsourcing strategy, ngunit kailangan nilang gawin bilang extraordinary emergency measures.
Ito'y tugon sa Petron o ng Petron sa patuloy na geopolitical at supply chain disruption kaugnay ng kaguluhan sa gitnang silangan. Una nang iniulat ng Petron ang kanilang nakupo na 700,000 na bariles ng Russian crude oil nitong nakalipas na linggo. Ang Petron po ang may 30% market share sa lokal na supply ng petrolyo. Balitang Bromby! Samantala, nabawasan ang bilang ng mga nagsaraang gasolinahan bunsod po ng patuloy na taas presyo ng petrolyo. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mula sa kabuuang 425 na nagsarang mga gasolinahan, nabawasan na po ito at naging 365 sa ngayon. Ito na ang una itong bumagsak sa bilang na 369 hanggang sa pumalo ito sa 365 ngayong linggong ito. Sa isang press briefing sa Camp Crame, sinabi po ni General Tuanyo na ang pangunahing dahilan kung bakit nagsara ang mga gasolinahan ay bunsod po ng walang delivery ng petrolyo habang yung iba naman ay wala na daw stock ng krudo. Nabawasan na niya ang bilang ng mga saradong gasolinahan ng magkaroon ng bagong delivery ang petrolyo kung kaya't nagbukas muli sila. Samantala, 7 gasolinahan naman ang inireklamo ng hoarding at profiteering kung saan 3 dito ay nagmula sa Region 5 o Bicol Region, 2 sa Region 8 o Eastern Visayas, tig-1 sa Region 3, Central Luzon at Region 11 o Davao Region. Balitang Bromby! Dako tayo, balita naman mula sa Pangasinan. 3 magkakasunod na buy-bust operation. Matagumpay daw pong naisagawa sa Dagupan City. Nagresulta sa pagkaaresto ng 3 akusado at pagkumpiska sa 33,000 pesos na halaga ng shabu. Ibalita mo yan, RH38, Freddy Fajardo. Nasa kustodiya ngayon ng Dagupan City Police Station ang 3 drug suspect na pawang mga residente ng Barangay Bunuan, Gisit, Dagupan City matapos silang magkakasunod na masakote sa buy-bust operation ikinasa ng PNP. Sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, alas 9:26 ng gabi kamakalawa, naaresto ng mga tauhan ng Dagupan City Police Station 3 katuwang ang City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit at PDSU-1 ang isang 44 anyos na lalaki matapos makumpisa isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1.5 grams at may street drug price na 10,200 pesos. Alas 12:55 ng madaling araw kahapon sa Barangay Pantal, naaresto ng Police Station 1 ang 27 taong gulang na binata nang masamsam sa kanyang 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2.2 grams at may street drug price na 14,960 pesos. At sa Barangay Maluwod, alas 4:20 ng madaling araw naaresto ang isang 43 anyos na ginang matapos makumpiska sa kanyang isang plastic sachet ng shabu na tumitimbang ng 1.3 grams at may halagang 8,450 pesos. May kabuuang 33,610 pesos ang halaga ng shabong nasamsam sa 3 akusado na ngayon ay naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartet nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Maraming salamat, Freddy Fajardo. Standby lang, Danny. Bumaksak sa pinakabagong record ng halaga po ng piso laban sa dolyar matapos na umabot sa 60 pesos and 82 centavos sa pagbubukas ng trading kahapon March 13. Kinigitan nito ang naunang record low na 60 pesos and 57 centavos per US dollar noong March 27 habang tuloy-tuloy ang paghina ng piso na umabot po ng halos 4.4% ngayong buwan. Gayunman, bahagyang nakabawi po ang piso ngunit nasa mababang antas pa rin ang palitan kahapon sa pagsasara ng trading sa 60 pesos and 69 centavos.
Ayon po sa mga eksperto, konektado ito sa epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan na nagtulak sa pagtaas ng presyo ng langis at mas mataas na demand para sa dolyar. Dahil umaasa po ang Pilipinas sa imported na langis, lalo nitong pinatataas ang gastos ng bansa sa bawat pagtaas din ng presyo ng pandaigdigang o sa pandaigdigang merkado. Balitang Robby. Kaugnay niyan, inatasan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at pinaalalahanan sa mahigpit na pagtitipid sa konsumo ng kuryente at gasolina sa gitna po ng tumataas na presyo ng langis at pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, obligado po ang buong bureaukrasya, kabilang po ang mga government-owned and controlled corporation na sumunod sa direktiba ng Pangulo na nakapaloob sa Memorandum Circular Number 114. Bahagi ng kautusan ng pagpapatupad ng mga hakbang sa pagtitipid tulad ng pagbabawas sa paggamit ng air conditioning, ilaw at iba pang kagamitan na gumagamit ng kuryente sa mga opisina ng gobyerno. Mahigpit din na nililimitahan ang paggamit ng mga sasakyan ng gobyerno maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Sa unang linggo ng implementasyon, mahigit na 1,000 tanggapan na po ng pamahalaan ang nainspeksyon upang tiyakin ang pagsunod sa mga patakaran. Kabilang din sa mga hakbang ang pansamantalang pagpapatupad ng 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo simula pa noong March 9. Target ng pamahalaan na makamit ang hindi bababa sa 10% bawas sa konsumo ng enerhiya sa lahat ng ahensya. Layunin ng hakbang na maibsan ang epekto ng krisis sa enerhiya sa bansa. Balitang Robby. Iniimbestigahan na ngayon ang 8 bus operator sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil sa umano'y overcharging sa pamasahe kasunod ng direktiba ng Pangulo na ipatigil ang fare hikes. Kabilang po sa mga kumpanyang papatawan ng show cause order ay ang Bicol Isaroga, Ru Diaz o RU Diaz, St. Martha, RMB, DLTB, Bicol Magayon, Superlines at JVH. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II, papatawan ng kaukulang parusa ang mga operator na lalabag sa kautusan ng Pangulo. Nagbabala naman ang Department of Transportation na maaaring masuspindi o tuluyang mabawi ang prangkisa ng mga operator na magtataas ng pamasahe nang walang pahintulot. Samantala, sinabi naman ni Attorney Jason Salvador, tagapagsalita po ng PITX, na bagamat naunawaan nila ang hirap ng mga bus operator, mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang unilateral na pagtaas ng pasahe. Patuloy naman ang investigasyon upang matiyak ang proteksyon sa mga pasahero laban po sa illegal na singil. Sa bahagi naman po ng norte, yung pong mga bus company sa bahagi ng patungong ruta po'y panorte. Puntang Ilocos, Central Luzon, Region 2. Yan, meron na rin hong mga napaulat na nagtaas ng pasahe at yan din po'y iimbestigahan ng LTFRB. Balitang Robby. Puntahan muna natin balita mula sa Central Luzon. Wanted person sa kasong frustrated homicide na aresto sa Dinalupihan, Bataan. Ibalita mo yan, RH37, Danny Kumilang. Balitang Robby. Go ahead, Danny Kumilang. Tagumpay na naaresto ng PNP ang isang individual na sangkot ito sa kasong frustrated homicide sa isinagawang operasyon sa Dinalupihan, Bataan. Ang suspect ay naaresto sa pamamagitan ng maayos na mapayapang operasyon na tiniyak ang kaligtasan ng komunidad at ng mga operatiba. Sa oras ng pag-aresto sa suspect, ipinaalam din ang dahilan ng kanyang pagkakaresto at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Sa kasalukuyang pasamantalang nakadetain na ang suspect sa Dinalupihan
Cagayan Municipal Police Station Detention Facility. Hinihikayat naman ng Dinalupihan PNP ang publiko na patuloy na makiisa at sumuporta sa kapulisan at agad na magbigay ng impormasyon na makakatulong sa pagpigil ng kriminalidad sa komunidad. Dani Kumilang, RS37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Maraming salamat, Dani Kumilang. Samantala, oras natin na alas 3:26. Standby, Jocelyn Maque. Naka-heightened alert na ang 44 na paliparan na pinangangasiwaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP dahil sa inaasahang dagsanga po ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Ayon kay Mr. Eric Apolonio, tagapagsalita ng CAAP, tinatayang aabot po sa 550,000 biyahero ang gagamit ng paliparan, mas mataas kumpara sa higit na 505,000 na naitala noong nakalipas na taon. Sa direktiba po ni CAAP Director General Raul Del Rosario, inatasan po ang mga airport manager na magdagdag ng tauhan, higpitan ang seguridad at bantayan pong mabuti ang galaw ng mga pasahero. Magkakaroon din ng help desk sa mga paliparan upang tumulong sa mga katanungan at pangangailangan po ng mga biyahero. Pinapayuhan naman ang publiko na dumating sa airport ng hindi bababa sa 3 oras bago ang kanilang flight at ihanda ang lahat ng kinakailangan travel documents. Layunin ng CAAP na matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng publiko ngayong Semana Santa. Siguro dagdagan na lang ho natin ang oras ng paghihintay o pagdating po doon sa airport. Alam ho natin na sa ordinaryong araw, siksikan na ho't kung minsan ay mabagal din ho ang serbisyo. Lalo na sa mga international flight. Kung dati-rate sa domestic ay umaabot po kayo ng o pwede po tumuobra po sa inyo ang 2 oras bago ang pagbiyahe o bago ang flight. Gawin nyo ho siguro 3. Doon naman sa mga nag-aapat na oras na waiting time sa international flight, siguro kahit gawin nyo ho na 5 oras para ho masiguro na kayo ho ay makasasakay ng maayos at asahan nyo na rin po ang siksikan sa mga terminal ng o mga paliparan ho sa ating bansa. Lalo na ho dito sa kahit dito po sa may NAIA, kahit yan po ay nasa ilalim na ng public-private partnership. Agahan nyo pa rin ho kahit hindi pa oras ng dapat kayo pumunta doon. Agahan nyo lalo na ho ngayong Tuesday, yung iba ho kasi ang araw po ng walang pasok Thursday pa, pero yung iba po niyan mag-a-advance na Tuesday, ngayong araw, maaaring meron na pong magsibiyahe at magsimula na rin pong maramdaman ang sikip ng mga paliparan. At ganoon din ho, bukas lalong-lalo na sa gabi. Alas 3:29 na po ng umaga. Diyan din ho sa PITX. Mas marami na ang dumadagsang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ngayong nasa 2nd araw pa lamang tayo ng Semana Santa o yung tinatawag nating Martes Santo. Kahapon din po'y naramdaman ng PITX ang mas marami ng volume ng pasahero. At ayon po sa pamunuan ng PITX ay umabot na sa 178,300 ang pasahero na naitala noon pa lamang linggo ng palaspas. Yan po ay mula sa 165,292 ng kaparehong period noong 2025. So mas marami na nga ho. Ayon kay Jason Salvador, tagapagsalita ng PITX, maraming ayaw nang gumamit po ng sariling sasakyan kaya po sila ay nagko-commute na lamang. Sa katunayan, mula March 22 mahigit sa 1.4 milyong pasahero ang naitala ng terminal.
Ilang mga trip na rin ng patungong Bicol ang fully booked na hanggang sa Sabado de Gloria. Gayon din ang ilang biyahe panorte, Mindoro, Visayas at Mindanao hanggang sa April 2. Pero nilinaw po ng PITX mayroon ng inaprubahan na special permits hanggang sa buong long weekend. Balitang Prompty. Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Parañaque Integrated Terminal Exchange spokesperson Attorney Jason Salvador sa mga biyahero po na mag-book po kayo na maaga din para sa inyong mga tiket. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan kahapon, sinabi po ni Salvador na may ilang bus operator na po ang nagbawas din ng kanilang biyahe dahil sa taas po ng presyo ng krudo. Pero nangako naman po niya ang mga operator na ito na madadagdagan ang mga unit kapag kinakailangan po ngayong Semana Santa. Ngayon man, makabiyahe lamang ang mga karagdagang bus kung matitiyak po ng mga bus operator na mapupuno ito para maiwasan daw po ang kanilang pagkalugi. Kaya para daw po sa mga pasahero, upang kayo daw po hindi na maghintay ng matagal sa pila, mas makabubuti na makapag-book ng maaga ng inyong tiket upang masiguro ang inyong maayos na pagbiyahe. Balitang Prompty. Samantala, nakuan muna natin balita sa Western Visayas. Standby, Jocelyn Maque. Laborer, arestado sa drug buy bust operation. Diyan naman po sa bayan ng Dumangas sa Iloilo. Go ahead, Joe Maque ng Action Radio Iloilo. Nasaksam ng Dumangas Police ang halos 600,000 pesos na halaga ng suspected shabu sa drug buy bust operation sa barangay Lakturan sa bayan ng Dumangas. Timbog sa mga otoridad ang 48 anyos na si alias OK matapos makuhanan ng 83 grams na suspected shabu. Sa loob ng isang buwan na monitoring ng pulisya sa subject, na diskubre na sa Iloilo City pa nagmumula ang kanyang supply at binibenta ito sa kanyang mga parokyano sa nasabing bayan. Arestadong subject at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Pansamantala naman napapayagan ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang mga provincial buses na gamitin ng EDSA lane. Yan ay para tulungan po ang mga pasaherong uuwi sa probinsya ngayong Semana Santa. Sa abiso po ng MMDA, magsisimula ito sa araw po ng Miyerkules o bukas sa April 1 alas 9 ng gabi habang magtatapos po ito sa araw po ng Lunes, April 6 alas 6 ng umaga. Yan po ang huling araw. Sa ilalim nito ipapayagan po na bumiyahe ang mga bus na galing Central Luzon sa Cubao Terminal sa Quezon City. Habang hanggang sa Pasay naman at sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, ang mga bus na galing sa Southern Luzon. Balitang Prompty. Umabot na sa higit 34,800 ang bilang po ng mga pasaherong dumaan naman sa mga pantalan sa bansa kahapon Lunes Santo. Ayon sa Philippine Coast Guard, higit sa 19,700 ang pasahero ng outbound habang higit sa 15,000 ang nasa inbound. Naka-heightened alert na rin ang district at substation PCG mula nitong March 28 hanggang April 5. Na-inspeksyon na rin ang mga Coast Guard district sa buong bansa ang nasa 158 barko at 6 na pong motorbangka para tiyakin ang kaligtasan ng mga biyahero. Balitang Prompty. Sa kabuuan, higit 3 milyong pasahero po ang inaasahan ng Philippine Coast Guard na dadagsa po sa mga pantalan ngayong Semana Santa. Ayon po kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nakapagtala na po agad ng 26% na pagtaas ng bilang ng mga biyahero simula pa noong March 28 sa kabila po ng patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Target naman ng ahensya na makamit ang zero maritime incident ngayong taon. Kaugnay nito ay nanawagan po ang Philippine Coast Guard sa publiko na maging alerto at agad na gamitin ang kanilang isumbong system para po sa anumang emergency. Balitang Prompty. Balita muna tayo.
Sa Eastern Visayas, isang public school teacher arestado naman sa pagbebenta ng shabu at pinatuyong dahon daw po ng marijuana sa bayan ng Kalubian sa lalawigan ng Leyte. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Isang public school teacher arestado dahil sa pagbebenta ng illegal na droga sa bayan ng Kalubian, Leyte. Kinilala ng PNP suspect si alias RC, 39 anyos, isang guro ng Felix Kanihan National High School sa Kalubian, Leyte, residente ng barangay Gutusan sa naturang bayan. Nangyaring buy-bust operation sa barangay Paduga, Kalubian. Ang pakipakiting shabu at pinatuyong dahon ng marijuana ang nakumpiska ng kapulisan. Sa kasalukuyan, ang suspect na harap na sa kaso laban sa pagbibinta at posisyon ng illegal na droga at kinukonsidera ang suspect na isang high-value individual sa lalawigan ng Leyte. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Umabot naman sa higit na 82,000 na ang nakinabang daw po sa unang araw ng libreng sakay sa lungsod ng Maynila. Batay po sa pinakahuling datos ng Manila Traffic and Parking Bureau o ng MTPB, abot po sa halos sa 100,000 ang pasahero na nakinabang at sumakay sa libreng sakay o higit na nga daw po sa 100,000. In fact, ay sa kabuuan po ay nasa 129,000 na hanggang kagabi. Layunin po nito na maibsan ang gastusin ng pamasahe ng mga commuter, maging sila man ay residente ng Maynila o hindi, lalo na sa mga araw na makapal po ang volume ng mga pasahero. Mayroon pong kabuuang higit 1,000 public utility vehicle o PUJ, public utility jeepney, ang bumiyahe kahapon sa iba't ibang ruta sa lungsod ng Maynila. Balitang Prompty. Samantala, ito good news. Libre din po ang pagdaan sa Cavitex sa C5 Link Segment 3B sa buong buwan ng Abril. Yan po ang inanunsyo naman ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagbubukas ng 2-kilometer 6-lane toll road na nagdurugtong sa Merville, Parañaque hanggang sa C5 Road sa Taguig. Dahil po sa naturang bagong connector, magiging 15 minutes na lamang ang travel time mula sa Parañaque patungo po sa Taguig o BGC na inaasahang makababawas po sa congestion o traffic sa Sucat Road at C5 Extension. Bukod dito ay mapabibilis din ang access sa Cavite at BGC sa Taguig habang alternative route naman ang SLEX at Skyway. Balitang Prompty. Samantala, dumako tayo. Balita naman mula sa Northern Samar. Standby Jane. Paggamit ng government vehicle ng mga opisina ng Kapitolyo sa Northern Samar, tiniyak daw po na hindi maaabuso sa gitna ng fuel crisis. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Provincial government ng Northern Samar na hindi maaabuso ang pagkagamit ng mga government vehicles ng opisina sa gitna ng crisis ng fuel products. Ayon kay Northern Samar Vice Governor Clarence Tato, mahigpit ang kanilang pagpapatupad sa paggagamit ng sasakyan. Tiniyak nito na hindi ito magagamit sa araw ng Sabado at Linggo at sa araw ng mga holiday at ayon sa nasabing official, tanging for official use only lamang ito. Paniwanag ni Vice Governor Clarence Tato, bago pa man ang memorandum ni DILG Secretary Rimulya, kaugnay sa paggagamit ng mga government vehicles ay mahigpit na itong ipinapatupad ng provincial government. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala,
Tinanggap na ng Korte Suprema ang petisyon na humihiling na rebyuhin ang desisyon ng COMELEC na nag-aabsuelto kay Senador Chis Escudero sa pagtanggap ng 30 million peso campaign donation mula sa isang government contractor. Sa isang resolusyon ng NBank, pinayagan po ang petisyon for review ng high school teacher na si Barry Tayama. Bukod kay Escudero, pinangalanan din bilang respondent ang Political Finance and Affairs Department ng COMELEC. Sa naunang ruling ng poll body, dineklara na hindi nilabaga ang Omnibus Election Code nang magbigay po ng campaign donation kay Escudero ang contractor na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang pangulo ng Center Waste Construction and Development Incorporated na top flood control contractor sa lalawigan ng Sorsogon. Naniniwala ang petitioner na may sapat na rason upang rebyuhin ng mataas na hukuman ang nabanggit na desisyon ng COMELEC. Samantala, maghaharap naman ng impeachment complaint sa Kamara ang dalawang abogado laban kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia at 6 na iba pang commissioners. Sa 26 na pahinang reklamo na isasampa ni na Attorney Eldrive Marvin Aceron at Attorney Sikini Labastilla, nakasaad ang 4 na grounds sa impeachment. Kabilang po dito ang paglabag sa Automated Election System Law dahil sa paggamit umano ng hindi beripikadong software sa mahigit na 110,000 automated counting machine noong 2025 elections. Inakusahan din nila ang mga opisyal ng poll body ng betrayal of public trust dahil sa paggamit umano ng hindi otorisadong Data Center 3 na dinaana ng lahat ng election results bago makarating sa transparency serves na nagresulta umano ng delay sa datos para sa monitoring group. Kabilang din sa reklamo ang umano'y pagtatago ng paggamit ng isang private IP address para sa libo-libong vote counting machines noong 2022 elections at ang kabiguang magsagawa ng ipinangakong manual recount. Ayon sa mga complainant, kinilala rin umano ng Korte Suprema ang official inaction ng komisyon kaugnay ng usaping ito. Sa ngayon po inaasahang hihingi ng ang mga respondent o ang mga complainant. Inaasahan po silang hihingi ng endorsement mula sa mga miyembro ng Kongreso upang formal na umusad ang impeachment proceedings. Balitang Prompty. Ibinasura naman ng Korte Suprema ang petisyon ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque laban sa House Quad Committee kaugnay po ng investigasyon sa mga pogo. Sa naging desisyon ng mataas na hukuman, idineklara nilang moot o wala nang saysay matapos bawiin ng komite ang contempt order laban kay Roque at dahil na rin sa pag-adjourn ng 19th Congress noong June 2025. Nauna rito, kinestyon ni Roque ang inisyong subpoena at contempt order ng Kamara kung saan ay iginit niya ang paglabag sa kanyang right to privacy at karapatan laban sa self-incrimination. Gayunman, nilinaw ng Korte Suprema na ang mga legislative inquiry ay otomatikong nagtatapos kapag nailabas na ang final report o kapag tapos na ang sesyon ng Kongreso. Binigyan din ng sa desisyon na hindi angkop ang hiling ni Roque para sa writ of amparo dahil hindi ito magagamit sa mga kasong may kinalaman lamang sa contempt at detention order mula sa lehislatura. Balitang Prompty. Sa iba pa nating mga balita, hindi nagbakasyon at patuloy pa rin sa pagtatrabaho ang kinatawa ng ika-6 na distrito ng Bulacan sa kabila po ng nakabreak ang sesyon sa Kongreso. Nito lamang nakalipas na linggo, inaksyonan po ni Congressman Salvador Cador Pleito ang problema sa mga baradong kanal na posibleng maging sanhi ng pagbaha sa kanyang nasasakupan. Agad na hiniling ng kongresista ang aksyon ng Bulacan 2nd District Engineering Office ng DPWH upang ayusin at linisin ang mga baradong kanal sa barangay poblasyon sa North Sagaray. Bunsod nito, sinimula na po ng ahensya
ang paglilinis. Kaagapay naman ang lokal na tanggapan ng Bureau of Fire Protection na nagpagamit at nagpahiram sa kanila ng water tanker para sa paglilinis. Ayon kay Plato, magandang samantalahin ang panahon ng tag-init upang makita at malinis ang mga basura at iba pang bagay na maaaring bumara sa mga kanal. Layon po ng kagyat na pagkilos na maihanda ang mga bayan ng Santa Maria, Angat at Norsagaray upang makaiwas sa posibleng pagbaha bago pa man sumapit ang tag-ulan. Samantala, nananawagan din si Plato sa mga komunidad, lokal na pamahalaan at barangay officials na magtulungan upang mapanatili ang kalinisan sa kanilang lugar. Balitang Promdi. Patay naman ang isang pulis corporal at kanyang kasamang sibilyan sa ambush sa Sagiaran, Lanao del Sur. Kinilala po ang biktima na si Police Corporal Walid Buleg, sangkopan, miyembro ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region. Habang hindi naman isinapubliko pa ang pangalan ng kanyang kasama. Batay sa investigasyon, sakay ng ang dalawa sa isang gray Toyota Innova nang pagbabarilin sila ng armadong salarin sa liblib na lugar ng barangay Paglamatan. Ayon po sa mga saksi, bumaba pa si sangkopan at gumanti ng putok, ngunit kalaunan ay tinamaan din at napatay. Dead on arrival ang kanyang kasamang sibilyan na nagtamo po ng maraming tama ng bala habang nasa passenger seat. Agad po na tumakas naman ang mga salarin matapos ang insidente at kasalukuyang tinutugis po ng otoridad. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng mga suspect. Balitang Promdi. Alas 3:46 ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho'y dadako na sa ating batian at talakayan. Oras po natin 13 minuto bago mag alas 4. Balitang Promdi. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi at ngayon nga po ay araw ng Martes Santo. Ngayon din po ang huling araw sa buwan ng Marso. Nakakatatlong buwan na tayo. Isang tulog na lang, April 1 na. Ay, wag basta-basta maniniwala bukas ha sa kung ano-ano man. Baka po kayo ay ma-April Fools tomorrow because tomorrow is April 1, 2026. April 1, itinuturing po yung April Fools Day. Okay? Malinaw po yan. Okay, pero bukod po dyan, ingat po sa ating mga kababayan na babiyahe sa mga probinsya ha. Kagaya nga po ng binanggit ko kanina, yung mga pupunta sa mga pantalan. Oy, paalala sa mga pantalan ho, meron na pong bagong regulasyon. Yung dapat ho ay nakabook na ho kayo. Bago pa man po kayo makapasok sa mga terminal o pantalan po. Dapat meron na daw po kayong booking para daw po sa maayos, sistematikong paraan at maiwasan ang mahabang pila sa mga bilihan ng ticket sa mga port. Yan ang bagong patakaran ng Philippine Ports Authority. Bagamat ang ating PPA, sila naman po ay considerate dahil bago lamang yung patakaran na yan, meron pa rin po sila na meron po sila na mga guide o yung mga customer service na po pwedeng mag-guide sa mga pasahero ho, ha? Ano ba yung mga madalas na pinupuntahan kapag Holy Week? Bukod po doon sa mga uuwi ng probinsya, meron din po yung mga nagbabakasyon. Halimbawa, dyan sa Boracay. Kaya pupunta muna sila sa sa airport naman yun. Sa airport naman. Yung iba naman sa bangka din o barko din. Roro.
Yung iba naman ho dyan sa mga tourist destination na ginagamitan din ng barko. O dyan sa amin, sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. O dadagsa na naman ang maraming pasahero dyan sa Batangas Port. Ganun din, syempre yung mga papuntang Bicol, meron din ho at sa Batangas Port din daw po ang kanilang gagamiting way. Yung Dalahican Port, meron din ho dyan. Marami, pero ang importante sa lahat, maging ligtas po ang ating mga kababayan, alamin ang mga do's and don'ts, at syempre yung the usual ho kapag magbabakasyon, alamin ho, i-check yung inyong mga sasakyan kung kayo ho ay magdadala ng sasakyan. Pero baka marami ngayon, tama ho yung sinasabi ng PITX inaasahan ho nila at maging yung mga nasa iba pang mga bus terminal na marami po ngayon ang inaasahan nila na pasahero kumpara po ng nakalipas na taon. Bakit nga kaya? Kasi kahit may sasakyan ho yung iba nating mga kababayan, mas pipiliin ho nila na mag-commute na lamang para ho sila ay makatipid. Kayo ho ba? Saan ho kayo mag-Holy Week? Yung ating mga kababayan ngayon na nakikinig all over the world, hindi lang po dito sa Pilipinas. Saan ho ang inyong bakasyon? Sa mga Katoliko ho, yan naman ay time para sa mga aktibidad. Yung mga panata, marami ho niyan kapag ka-Holy Week. Yung merong nagpapabasa, o meron na ba kayo naririnig ngayon? Marami na ba nagpapabasa sa ngayon? O meron din ho yung sa Thursday yata yun. Tama ba? Hindi. Friday, 7 last words. Washing of the feet kapag ka Thursday. Yung Sabado de Gloria, maraming pamahiin yung Sabado de Gloria at Biyernes Santo sa mga Pilipino. Wala naman hong masama. Sumunod sa mga tradisyon kung naniniwala ho ang inyong pamilya at ang inyong relihiyon. At syempre, yung iba nating kababayan, linggo, ginagawa ho. Diyan naman yung celebration. Pero yung iba din ho, umuuwi na sa kanilang mga, lumuluwas na ng Manila sa mismong araw ho ng linggo. Kung ano man ang inyong mga schedule, ingat, mag-enjoy at panatilihin pa rin po na sagrado ang Holy Week. Yung iba pala nagbibisita iglesia. Yun. Kumusta na po yung ating mga kababayan din na nakabiyahe na? Tumaas na rin po ba yung pamasahe doon sa inyong mga sinasakyang bus? Kung sakali ho na tumaas, dapat ho walang pagtaas pa Sabi ho ng Pangulo, pigilan muna yung fare hike. So dapat ho talaga magpaliwanag yung mga bus company na nagtaas na. Totoo ho, naniniwala ho tayo na talaga naman na mahirap ang buhay ngayon. Kailangan ng ekstrang kita. Kaya lang ho, ito po yung pinapaliwanag naman kasi. Kung nagtaas ho kayo ng pamasahe, halimbawa, sabi nyo, hindi pa rin sapat. Maging fair ho kayo doon sa iba nating mga kababayan, lalo na po yung mga commuter na wala namang ibang pinagkukunan ng kanilang kinikita at pinambabayad po sa pamasahe, kundi sa kanila din pong sahod. Unang-una, wala naman silang taas sahod. Diba? Tapos, hindi lang naman yung pamasahe ang tumaas. Pati ho yung ibang mga bilihin nagtataas, ramdam na pati sa kuryente tumataas. Ano pa? Maraming mga tumataas ngayon pero hindi po yung dahilan para magtaas daw po ng pamasahe ang ating mga bus. Bakit kanyo? At ang ating mga nasa transport sector. Bakit kanyo? Kasi may binigay hong subsidiya ngayon. May binigay ho sa inyo na 5,000 subsidiya. Yung iba ho'y 10,000. Ibig sabihin po ng subsidiyang yan, ayuda ho yan, pantulong para po sa inyo na nahihirapan sa taas po ng gasolina, ng diesel, ng kerosene. Yan ho ay pantulong. Totoo po, minsan sasabihin natin hindi sapat.
Pero the fact na kayo ho ay binigyan ng tulong, kayo po muna ay maging fair naman dun sa mga hindi nabigyan ng tulong, kagaya po ng ibang sektor, yung mga manggagawa, wala naman tulong sa kanila. So, magbigay din po tayo ng konsiderasyon sa kanila. Isipin din po natin sila. Balitang Promvi! Isang magandang umaga muna kay Virgilio Sacdalan. Good morning ho. Kay Cors Navarro Galindez. Fe Adarlo Marasigan. Oy, good morning, Ma'am Fe. Kumusta na? Hindi na po ba kayo uuwi sa puerto? Dito na lang kami sa Paris. Mahal. Ayan, sinagot ako agad. Dito na lang kami sa Paris. Mahal lang pamasahe pa uwi. Totoo ho yan, Ma'am Fe. Diyan ho sa atin, patungong puerto. Pinakamahina na ho na pamasahe mula Maynila hanggang Puerto Galera. Aabot ho, hindi, 1,000 rin eh. Kasi ho, pamasahe. Ang bus, syempre, nasa 200, ako nung sumakay ako, 250 na eh. Mahigit. 250 na sa bus. Pinakamahina na hong pamasahe sa barko ay 600. Pag minalas-malas ka pa na fully book yung 600, doon ka pa sa VIP mapupunta 800 pesos ho, hanggang 1,000. Magta-tricycle ka pa, 200 na ho ang pamasahe ng tricycle. Marami na hong nagtaasan. What more ngayon? Yun ay wala pa hong nangyayari na mga pagtaas ng petrolyo ha, nung ako'y umuwi. Ngayon lalo. Ma'am Evan lang, good morning. Sabi naman niya, you must be thankful whatever you receive, not like others. No ayuda, stop complaining. Sa ganid, hindi sapat po ang kahit ano dahil gusto lagi nila na makapanlamang. Yun nga ho yung pinapaunawa natin. Lalo na ngayong Holy Week. Diba? Alam ko pong marami, pwede naman kasi yung yung paunti-unting kita. Sa bawat paunti-unting kita, mas dadami ho. Pag nagsama-sama po yung madaming customer, mas kikita po kayo ng malaki. Kaysa naman mahal ho ang inyong patubo. Tapos konti lang po ang inyong parokyano. Di wala rin, di ba? Shona Poleno, isang magandang umaga mula sa Quezon. Randy Rakepo. Tama ba? Good morning. Ma'am Kisses, okay lang po tumaas ang gas, wag lang po mawala ng stock. Watching from Baclaran, Paranaque. Ang sabi naman ho ng pamahalaan, sige, bigyan natin, kumbaga, bigyan natin ng benefit of the doubt. Hanggang katapusan ng Hunyo, meron daw ho. Uy, bago tayo magtapos, isang magandang umaga at happy birthday muna sa aming kasamahan. Sa aming idol, RH28 Raymond Dadpas, nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. More blessings to come. More years to come. At sana ho ay good health palagi. Kay Raymond Dadpas. At saka sana ay more blowout to come. Ano ba pinakamaganda sa lahat? Anyway, good morning din po kay Efren Lorenzo. Maswerte pa rin po tayo kahit papaano ay nakakaya po natin ang hirap ng buhay. Totoo yan, pero syempre iisipin pa rin natin at kukumustahin yung ating mga kapamilya kung kaya pa ba nila, ha? Lalo na yung mga mag-asawa, mag-usap po kayo. Hindi porket si Mister ang haligi ng tahanan at siya po ang breadwinner ng pamilya. Kausapin mo, mami, nanay, sweetheart. Baka po mamaya hindi na kinakaya ng inyong asawa. Kausapin mo kung ano yung po pwede mong maibigay na tulong. At ikaw naman ang magpapaunawa sa mga bata o sa inyong pamilya kung papaano nyo matutulungan ang haligi ng tahanan. Ganon din sa mga working mama. Ayan ha. Hindi ako
Hindi na po ako nagugulat sa paggalaw ng presyo ng gas. Pag Tuesday dahil schedule naman yon, magugulat ako na wala na po ang gas. Ma'am Becky Tisuka, isang magandang umaga. Ganon din po kay Marigdel Makaya Furukawa, kay Joey Lepasana ng Cavite, good morning. At sa lahat po ng mga bumati, nako, pasensya na po. Wala na po tayong oras, di bale bukas. Magkikita-kita pa tayo bago mag-vacation break para sa Holy Week. Balitang Promdi! At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan na talakayan dito po sa Balitang Promdi. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Marami pong salamat sa lahat. Pasensya na sa mga hindi ko nabati. Bawi ako bukas. Susunod na sino na ba ngayon? Yuel Reyes. Para sa Magandang Umaga Pilipinas. Oras po natin eksakto en punto, alas 4. Good morning and happy Tuesday. Lumilimang kalangitan. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami